Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, probinsya ng Marinduque, mga bayan ng Buwak, Buena Vista, Gasan, Bugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ngayong ika-18 sa buwan ng Agosto 2021 at sabay na panood sa bayan po dito sa ating pong lalawigan sa Marinduque News Network at Lucky 7 Channel 3. Ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At ngayon, kami po ang inyong magiging tagapagbalita. Ako po, si Romeo Mataak Jr. ng Philippine Information Agency. At ako po ang inyong pong kabayan, Adrian Rosales. Sa ulo ng ating mga balita. COA, pinestyon ang paglipat ng pondo ng TESDA. DSWD Mimaropa na mahagi ng 3,000 na perasong family food packs sa Romblon. Pambato ng family food o pambato ng Manila o ng Marinduque sa hari ng Pilipinas wagi sa kanyang talento. At COVID-19 update sa probinsya, alamin. Sa ating balitang pandaigdig, Taliban tiniyak ang paggalang sa kababaihan, pagbuo ng bagong gobyerno pinaplano na. At sa ating balitang sports, Heidelin magsasanay pa sa Malaysia para sa torneo sa Peru. Sa ating pong showbiz news, Angel at Neil may vow sa Christian wedding. At sa ating tampok na balita, Pinay doktor sa Las Vegas, ginawang model ng Barbie. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Kinuwestiyon ng Commission on Audit o COA ang ginawang paglilipat ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng 160 milyong pondo mula Central Office patungo sa regional offices para sa anti-communist programs ng gobyerno. Sa 2020 audit report ay kinaalarma ng COA ang paglilipat ng nasa 160,083,401 na para sa pag-iimplementa ng programa sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na itinaguyod sa ilalim ng Executive Order No. 70. Ayon sa COA, ang paglilipat ng nasabing halaga ay walang legal na basihan o walang kaukulang guidelines kung paano magagamit ang nasabing pondo. Hinikayat nila ang TESDA na magsumiti ng legal na basihan para sa paglilipat ng pondo para maiwasang masampahan sila ng technical malversation o public funds. Sa panig naman ng TESDA, ang nasabing 146 milyon na inilabas para sa TESDA Scholarship Fund nito. Samantala, sa ating balitang pangrehiyon, nagpadala ang DSWD Mimaropa ng aabot sa 30,000 o 3,000 piraso ng Family Food Packs o FFP para sa relief operation augmentation sa munisipyo ng Kahedyukan, Magdiwang at San Fernando sa probinsya ng Romblon, kamakailan. Ang tatlong nasabing munisipyo ay nagpatupad ng gradual lockdown kaugnay sa tumataas at umiigting na banta ng COVID-19 virus sa probinsya. Nakatanggap ng aabot sa 1,500 piraso ng FFPs ang Magdiwang LGU, samantalang 500 piraso sa Kahedyukan at 1,000 piraso naman ang pinamahagi sa San Fernando. Samantala, sa ating balitang panlalawigan, pambato ng Marinduque sa Hari ng Pilipinas, nagwagi po sa kanyang talento o sa talent competition. Nanalo ng gintong medalya si Gerson Mendez sa kanyang ipinamalas na talentong aerial sa unang Fast Track Challenge ng Patimpalak na Hari ng Pilipinas. Samantala, pumangalawa ang pambato ng Palawan na si James Canielas o Canillas at pambato ng Leyte na si Tyrone Capon. Bronze naman ang nakuha ni Elmar Banete mula naman sa lalawigan ng Capiz.
Sa mahigit kumulang 100 kalahok ay siguradong pasok na sa Grand Finals si Mendez dahil sa natamong gintong medalya. Bagamat wagi sa unang hamon, naghahanda pa si Mendez sa mga susunod na kategorya, ang online voting at head challenge, at posibleng maganap ang coronation sa darating po na Oktubre. At kaugnay po ng balitang yan, mga kababayan, by the way, congratulations kay Gerson Mendez na mula naman sa bayan ng Mugpog. At kaugnay po ng balitang yan, makakapiling po natin sa linya po ng ating telepono ang atin pong kinatawan ng Hari ng Pilipinas, at tinatawagan lamang natin para naman makadaupang palad natin ng personal itong ating representante mula sa ating bayan ng Mugpog. So muli po ipinapaabot natin ang ating pasasalamat at sabi nga ni ay pagpupugay dahil napakabihirang pagkakataon na may mga ganito kitang mga kinatawan o mga kababayan ang napapasali sa ganitong national pageant competition. Samantala, bago yan partner, batiin muna natin yung mga kababayan natin na nanonood sa kanilang mga telebisyon sa bahagi po ng bayan ng Buak, gayon din sa aming mga kasama dyan sa Kapitolyo na nakatutok ngayon dito po sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, gayon din ang mga taga-barangay Santol, ang lahat nating mga kababayan dyan sa bayan ng Mugpog, gayon din ang ating mga kababayan sa bahagi naman ng bayan ng Gasan, at sa lahat po ng mga nanonood dito sa ating Facebook page at sa ating pong YouTube channel, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po namin pinapakilala sa inyo ang atin pong kababayan na nagwagi diyan naman po sa Hari ng Pilipinas sa kakatapos lamang na isa sa kanilang mga challenge. At nandyan na po sa ating linya, magandang hapon, Gerson Mendez. Magandang hapon rin po. Nasaan ka ngayon, Gerson? Nandito po ako sa amin, ako po ay magtitinda. Okay. So mukhang naabala ka namin, pero ano ba ang iyong pinagkakaabalahan o ano ang iyong itinitinda? Hello po. Oo, Gerson, ano ang iyong itinitinda? Diyan, ano ang iyong pinagkakaabalahan? Nagtitinda po ako ng beer. Po. Ito po yung pinagkakabala ko sa ating araw. Ano yan, hapon-hapon ka ba? Nagtitinda ka ba diyan sa anong barangay pala, by the way? Ano po? Anong barangay ka, Gerson? Andito po sa barangay Mataas na Bayan po. Mataas na Bayan. Opo. Gerson, ipakilala mo naman sa amin ang iyong sarili. Sino ba si Gerson Mendez? Ako po si Gerson Mendez, 22 years old po. At ako po yung nag-aaral sa MSc at kumupo po ng kursong BS Lit. At ako po ay mahilig mag-gym. At saka ako po ay nagtitinda po. Anong year mo na dyan sa Marinduque State College? Fourth year na po ako mag-pasokan po. So graduating ka? Yes po. So, itong Hari ng Pilipinas, ano yung iyong ikinapanalo? Bakit ikaw ang siyang itinanghal na nagwagi dito sa talent competition? Ano bang iyong kakaibang ginawa na ipinakita at ikinamangha ng mga hurado? Sir, una po hindi ko po talaga ini-expect na mananalo po ako. Hindi ko po inisip na mananalo po ako sa competition po ito. Basta ang ginawa ko lang po, ginawa ko po ang lahat at ginawa ko po ang lahat para manalo. Nakikita namin natambling-tambling ka pa. Saan ba yung ginawa? Sa ano po yun? Sa Gasan Liptangin po. So bakit naman ito'y naisipan mo na siyang ipakita sa para sa talent competition part? Sir, ano po talaga wala po ako talagang ibang talent Hindi po ako maalam sumayaw, di po ako maalam kumanta. Pero yun po yung nakita ko po na alam ko pong kakaiba na alam ko kakayanin ko po. Galing naman, So pwede ka nang sumali sa mga acrobatic, So nakikita namin yung pinaggagawa mo. So ilang minuto mo yung ginawa? Sir, kung atusin po, kulang po yung oras sa pagpreparasyon para po maayos ko namin. Sobrang hirap po yun, sir.
Okay, pero ngayong ikaw ay isa na sa actually na susubaybayan ko rin yung iyong laban na ito para sa Hari ng Pilipinas, marami ring mga nagsi-share o nagbabahagi ng iyong mga pinapakitang larawan sa social media. Ano ba ang iyong ginagawang paghahanda para sa nalalapit na coronation night ng Hari ng Pilipinas? So, nagpo-focus po ako dun sa mga sa mga para mag-grow po tayo. Kasi once po tayo na hindi po natin pinapansin yung ating katulad po dito sa mga interview po ng ganito. Hindi naman po ako sanay sa ganito, kaya mas gusto ko pong ma-improve yung aking yun po yung aking gusto, yung pinag-aandaan ko po. So, Gerson, baka may mga nais ka na pasalamatan habang ikaw ay patuloy na lumalaban para naman sa Hari ng Pilipinas. Una-una, salamat po sa Marinduque News Network po at binigyan niyo po ako ng kakataon para makapagsalita at para makabati po sa mga team ko, sa lahat po na sumuporta po sa akin sa Facebook, sa mga nag-share po. Sana patuloy niyo po akong suportahan. Maraming salamat po. Ilan po. Gerson, ano ba ang panghuling katanungan, ano ba ang mga ang tawag dito, yung mga challenges na kailangan mong pagdaanan para ikaw ay mapasama dun sa mga susunod na round? At ano pa yung mga inaasahang mga challenges na iyong kakaharapin habang hinihintay natin yung coronation night? Doon sa mga challenge po, yung mga photoshoot na lang po yun. Yung mga pagpapakilala po, yung may mga formal attire, yung mga casual, yung mga ganun. Okay. So, kailan nga ba ang sabi dito ang coronation night will gonna be on October po. October. Meron bang quotation na kailangan mo ng tulong? Manawagan ka sa ating mga kababayan. May ganun bang isa sa mga challenge? Siguro po sa mga nasusunod po namin pag magta-travel na po kami. Kaya sana po suportahan niyo po, bigyan niyo po kami ng tulong para po matuloy po natin itong laban natin. Okay. Sige, maraming salamat sa oras at sa pagkakataon at kami talaga ay lubos na nagpapasalamat sa iyo at sa pagbibigay ng pangalan ng ating probinsya dyan naman sa national pageant na yan, which is yung Hari ng Pilipinas. Okay? Sige po, maraming salamat po. Again, congratulations and kami dito sa Marinduque News ay magpapaabot sa iyo ng isang malaking good luck. Alright, yes, at thank you po. Yan po ang tinig ni Mr. Gerson Mendez, ang ating kababayan mula po sa bahagi ng Mugpog. At napakasipag parang hapon-hapon daw. Ito ay nagtitinda ng mga street foods ba gayon? Hindi natin naitanong. Pero isaw daw, mga ganyan. So, baka isa rin yan sa ginagawa niyang paraan para matulungan partner yung kanyang sarili, hindi lamang yung kanyang sarili, bagkus yung kanyang pamilya na may magasto sa pang-araw-araw na buhay. But of course, yung kanyang paglaban naman, dahil kung sakasakali man at pala rin pretty sure, gagastos yan para sa mga upcoming pa na mga challenges. At saka ihemplo yan, mabuting ihemplo yan sa ating mga kabataan na hindi lamang ngayong panahon ng pandemya tayo titigil. Ihemplo siya sa kanyang kasipagan at syempre sa kanyang kakisigan. Yan, pinagmamalaki natin yan bilang bahagi po ng ating pong mga mamamayan dito sa Marinduque. Oo, basahin lamang natin yung ilang mga congratulatory messages na na-receive natin sa ating official Facebook page. Si Fernando Lamak, magandang hapon sa ating pambato ng Marinduque. Congrats sa iyo at sa pagdala mo. Sa pagbati, ang pagbati pala ay mula sa kababayan ninyo na nandito, si Fernando Lasso Lama. Kumusta po sa mga tagagasan? Mas galingan pa para naman maiuwi ang corona dyan sa Hari ng Pilipinas. Congratulations din daw mula kay Gina Ma'am Plata, gayon din kay Marie Victoria Cabillos. Magandang araw and congratulations mula naman kay kabayang Elsie Ferreira. Yeah. At tayo po ay magabalik pagkatapos lang po ng ilang mahalagang paalala.
Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa ating bang kaya magpa-deliver na. Ang salay, 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 hey, hey. Ako sa'yo'y panatagalaga. Ang salay, 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 hey, hey. Tunay ginhawa ang buhay dahil andyan ka, salay, salay. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Muli po tayo nagbabalik dito sa Balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa ating COVID-19 updates mula sa Provincial Health Office Daily Case Bulletin na may petsang Agosto 17, mayroon pong 41 nadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ngayong araw. At sa pinakahuling monitoring ng PHO o Provincial Health Office, mayroong aabot sa 267 COVID-19 cases sa probinsya. 124 dito ay mula sa bayan po ng Santa Cruz, 54 sa Torrijos, 41 sa bayan ng Buwak, 23 sa bayan ng Mugpog, 18 sa Gasan, at mayroon lamang na 7 buhat sa bayan ng Buena Vista. Ayan, at ngayon po, dito po sa kabuuan po na bilang na nating nabanggit, mayroon pong aabot po sa 1,044 na gumaling mula sa kabuuang 1,368 na tinamaan ng sakit. Isa ang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 57 na nasawi. Alam mo partner, medyo nakakapangamba ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng kaso ng COVID-19 dito sa ating lalawigan. At kanina ay nakapanayam nga ni partner ni Kabayang Noli Di Castro sa kanyang programa sa teleradyo si Mayor Uy, at nabanggit niya ang kasalukuyang sitwasyon sa bayan naman ng Santa Cruz. At kagaya po ng mga naunang nabalita ay mayroon na pong naitalang 6 po yan ha, maliwanag po, 6 na kumpirmadong kaso naman ng Delta variant ng COVID-19 sa nasabing bayan. At dumako naman po tayo sa ating balitang pandaigdig. Taliban, tiniyak ang paggalang sa mga kababaihan, pagbuo ng bagong gobyerno, pinaplano na. Tiniyak ng Taliban na kanilang rerespetuhin ang mga karapatan ng kababaihan sa Afghanistan. Sinabi ni Sabihullah Muhammad, ang tagapagsalita ng Taliban, na walang magiging problema kapag ang mga Afghans ay mabubuhay na naaayon sa turo ng Islam. Hindi naman binanggit nito kung ano-ano ang mga karapatan ng mga babae na kanilang bibigyan ng respeto. Pinayagan din nila ang mga kababaihan na magsuot ng burika, pero hindi pinapayagan ang mga batang babae na may edad 10 pataas na pumasok sa mga paaralan. Binahagi din nito ang ilang mga proyekto at plano ng Taliban matapos na tuluyang masakop ang Afghanistan. Ilan dito ay ang pagbuo ng gobyerno. Tiniyak din nila na hindi sila pagagamit sa anumang grupo, lalo na sa mga Al-Qaeda. Hindi nila nais na magkaroon ng anumang internal o external na mga kalaban, at magugunitang maraming mga Afghan ang lumikas sa kanilang bansa mula nang masakop ng Taliban ang naturang bansa. Medyo nakakapangamba dahil nakikita natin na talagang sumasakay sa eroplano, hindi sa loob partner ha, kundi doon sa
labas, parang nabitin, parang inagawa nila ng mga Parang bus jeep, at ano? mga jeep, yung eroplano. Kaya nakita natin medyo nakakapangilabot, partner, yung nagaganap ngayon sa kasalukuyan nagaganap ngayon dyan sa bansang Afghanistan. Sabi nga niya, kung ang daming reklamo po dito sa ating bansa dahil sa hirap ng buhay, mas mahirap po ang buhay at napakahirap po ng sitwasyon ngayon sa bansang Afghanistan. Ano po yung nakita natin pag take off ng eroplano, hindi pala alam na may nakasabit pala doon, partner. Hindi pa nakakalayo doon sa tarmac, nahulog. Doon nga sa mga lobas na video, talagang ipinakita pa, ipinukos yung mga nahulog doon sa nag-take off na eroplano. Kaya nakakalungkot po ito na sitwasyon ng iba pong mga tao sa ibang bahagi ng ating mundo. Masigit na, kumbaga, kung ating titingnan, ay mas matindi po ito sa ating nararanasan na mga problema dito sa ating bansa. Oo. Sa kabilang banda, partner, nakikita ko kasi dahil 20 years ago, ang bansang Afghanistan ay sinakop na rin ng ang pamamahala ng Taliban. Pero nung mga panahon na yon, nung sakupin ng Taliban ang Afghanistan, sobrang higpit at talagang araw-araw daw yung ginagawang pagpatay, lalong-lalo na sa mga kababaihan. At yung sinasabi dito kanina, yung burika, yung damit na pambabae, yung pati yung mukha, hindi nakikita yung mukha kapag suot yung burika na yun, ngayon daw, inaalaw na. So medyo may parang may pag-improve na. May pag-improve na. At the same time, nung mga panahong iyon, 20 years ago, hindi pwedeng pumasok sa mga, hindi pwedeng magtrabaho kagaya ng mga doktora, mga nasa health sector. Kung ikaw ay babae, hindi ka pwedeng magtrabaho, lalaki lamang ang pwedeng magtrabaho. At the same time, walang karapatan ang mga kababaihan. Pero sa pagpasok ng bagong gobyerno ng Taliban ngayon, sinasabi nila na ilan sa mga karapatan ng mga kababaihan ay pwede na silang magtrabaho at pwede na silang mag-aral. Maliban na lamang doon sa mga batang, ang gulang pa lamang ay sabi nga ni kanina ay 10 taong gulang pababa, pataas. May edad 10 pataas na pumasok yan sa mga paaralan. Pero bawal din, partner, ang television sa Afghanistan. Pag ikaw ay nakita na nanonood ng TV, bawal. Bawal ding magpagupit ang mga lalaki. Dapat ay laging may balbas noong panahon ng Taliban. Pero hindi natin alam kung ganyan pa rin yung mga pamantayan at mga patakaran sa pagpasok ng sinasabi nga nila ay bagong Taliban. Matapos nga ni po na masukob o masakop ng Taliban ang pamamahala noong nasa ilalim pa po yan, under pa rin ng tulong ng UN at ng United States of America. Partner. Siguro ay malalaman natin yan sa mga susunod dahil nga doon sa naging pahayag nitong namumuno dito sa Taliban sa grupong ito ay may mga pagbabago na daw doon sa kanilang gagawing pamamahala at kumbaga hindi na katulad nung nakalipas na 20 taon itong magiging sistema nila ngayon. Kaya titingnan natin kung ano ang mga susunod, pero mas atin pong binabantayan din yung mga kababayan po natin. Marami tayong mga kababayan na sa kasalukuyan ay naipit din po diyan po sa sigalot na nangyayari ngayon sa Afghanistan. Pero maliwanag, partner, na sinabi ng Department of Foreign Affairs na lahat ng mga kababayan natin na mga OFW, mga Overseas Filipino Workers na dating nagtatrabaho diyan sa Afghanistan ay nakuha na at lahat sila ay ligtas. Base po yan sa napakinggan ko na balita kanina mula naman kay deputy o si chairman ng OWA, si Chairman Kakdak. So, ayon sa kanya, ay lahat ng ating mga kababayan dyan sa Afghanistan na nagtatrabaho dyan sa bansang yan ay ligtas at wala tayong dapat alalahanin. Ayan, napakagandang balita niyan, partner. So ngayon, tayo naman po ay dadako sa ating kasunod na bahagi, ang Sports News. Ayan, at narito ang ating sports news. Heidelin, magdasanay pa sa Malaysia para sa torneo para naman sa bansang Peru. Babalik na sa pagdasanay sa Kuala Lumpur si Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa susunod na buwan. Ito ay bilang bahagi ng kanyang pagsabak sa World Championship sa Peru sa buwan ng Nobyembre. Ayon sa Samahang Weightlifting ng Pilipinas o SWP,
President Monico Pentebella na bukod sa Peru ay paghahanda na rin nito ang pagsabak sa Asian Games sa Hanoi, Vietnam nagaganapin sa susunod na taon. Pagkatapos aniya ng nasabing torneo ay dito na siya magdedesisyon kung sasabak muli siya sa 2024 Paris Olympics. Alright, at by the way, malaking congratulations dahil napakalaking karangalan ang dinala po sa ating bansa ni Heidelin Diaz. At natutuwa naman tayo, partner, dahil nakikita natin yung mga blessing, mga biyaya na, na binigay sa kanya at kasalukuyan ng natatanggap, unti-unti na natatanggap ni Heidelin Diaz, yung mga naipangako sa kanya na mga gantimpala dahil nga naman sa pagpupursigi para makuha itong kauna-unahang gold medal na naiuwi ng Pilipinas diyan po sa Tokyo, mula po sa Tokyo Olympic. Ayan, at partner, hindi lang yan. At itong pagkapanalo ng itong ating kabayang ito ay nagpataas muli ng moral ng ating mga manlalaro, ng ating mga atleta. Hindi lamang siguro sa iba't ibang bansa, kundi maging sa ating lalawigan, sapagkat kung malalaman natin, mababalikan natin, aktibo din ang ating mga manlalaro sa probinsya sa iba't ibang mga sports na sinasalihan regular sa tuwing taon-taon, lalo na nung wala pang COVID. Pansin natin at kung alam nga natin ng iba nating mga kababayan, minsan ay nag-host din tayo dito sa Mimaropa Sports. Ayan. Okay, at congratulations din doon sa ilan pang mga kababayan natin na nag-uwi din. Hindi man ng gintong karangalan, bagkos ay ng bronze at ng silver. Kaya sa lahat po ng mga naging kabahagi ng katatapos lamang na 2020 Tokyo Olympics, congratulations po sa inyong lahat. At partner, magbabalik tayo sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang ang ilang mga patalastas. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Me and my family are always on the go. Good thing I can access the LMS kahit naka-phone lang ako. I can do my schoolworks anywhere, anytime. Wow! Lahat ng learning materials at resources na kailangan ko ay nandito na. Hindi na ako mahihirapan sa schoolworks ko. Grabe! FNB LMS is indeed user-friendly. Ben, bagal na naman ng wifi. Buti na lang, ma-access ko pa rin yung mga sinave kong learning resources sa LMS kahit na walang internet. O diba? San ka pa? Ang galing talaga ng LMS ni FNB. Zoom meeting in LMS? Great! I can participate both in my synchronous class and finish my tasks para naman sa asynchronous classes ko in just one platform. Grabe! All-in-one na talaga ang LMS ni FNB. At muli po tayo nagbabalik sa ating pong balitaan sa sentro ng Pilipinas at tayo pinadako na sa ating Showbiz News. Ayan, at para doon sa mga kababayan natin, ito na ang Showbiz News. Ayan, at doon sa lahat po ng mga mahadera, ayan, nakikita niyo yung larawan sa ating telebisyon. Ayan, ito ang ating Showbiz News. Angel at Neil may vow sa Christian wedding. Ayun, noong August 7 ay nagulat ang mga tagahanga sa naganap na civil wedding ni na Angel Locsin at Neil RC diyan sa Taguig City Hall. Aba, talaga namang lahat ay nagulat dito dahil akala nila ay hindi pa lalagay sa ganitong buhay itong si Angel, na talaga namang marami po ang dito ay talagang umiidolo at tinatawag na Darna. Matagal nang nagplano di umano ang dalawa sa kanilang pag-iisang dibdib pero naantala lamang ito dahil sa pagkakaroon ng pandemya. Sabi nga niya, we were supposed to go to Finland for our prenup. Ayan. Pero dahil sa nag-declare nga ng ECQ, noong first ECQ pa, kinakailangan naming i-consider yung safety ng lahat kung makakabalik ba kami ng Pilipinas.
Baka mag-stay kami doon, tapos hindi natin alam kung kailan tayo babalik. And then, ito, bago rin tayo mag-declare ng third ECQ, paalis din kami dapat para sa Spain naman, sa print-up again. Kaya lang, hindi rin natuloy dahil nagkaroon naman ng Delta variant. Yan po ay bahagi ng na-share ni Angel sa kanyang interview. Ayan. Para sa actress ay nasulit naman nila ng mister ang mga panahong nagkasama sila sa kanilang unang kanyang pamilya bago naganap ang civil wedding. Yung mga travel lang po yung nahirapan. Actually for me, mas nakatulong kasi na nagkaroon kami ng time to prepare. Naayos namin yung bahay, nalilipatan namin. Nagkaroon ako ng maraming time to prepare. Nagkaroon ako ng maraming time para sa aking pamilya, siya rin sa pamilya niya. Nasulit naman namin yung panahon na hindi pa kami ikinakasal, paglalahad pa ng actress. Pinaghahanda na rin ng mag-asawa ngayon ang kailang Christian wedding. Ayon kay Neil, ay marami pang hindi nagawa ang kailang sa kailang civil wedding na kinakailangan mangyari sa kailang susunod na pagpapakasal. Hindi pa namin binibitawan yung vows namin. Simple yung vows muna na till death do us part. Kung gaano o ganun lamang muna, pero yung personal vows doon sa main wedding namin sa Christian wedding gagawin, pahayag pa ni Neil. Parang ang hirap magbasa ng ganitong news. Ayan, at yan ang ating showbiz news. At para naman sa ating tampok na balita. Isang doktor sa Las Vegas, Nevada ang naging kauna-unahang Pinay model para sa sikat na manika na si Barbie. Ibinigay sa kanya ang karangalan matapos kondinahin ang mga kaso ng Asian hate. So medyo kulang yung ating impormasyon na nakalapting tungkol dito pero ano nga kayang pangalan ng tinutukoy na doktora na yan mula sa Las Vegas, Nevada, at isa pala itong Pinay at nakaka-proud naman. Pero ang isa sa mga naging dahilan ay patuloy na pagkondena doon sa mga, dahil kung matatandaan mo partner, umuso yung mga pagkamuhi ng ilang mga Amerikano, mga European o mga Amerikano in particular sa mga Asian o sa mga Asyano. Ang ginagawa nila sa mga pampublikong mga lugar binabantaan o minsan ay sinasaktan. Oo, itong ating mga ipinapahiya pa, ipinapahiya pa yung ating mga kababayang Asyano. Subalit dahil sa patuloy na pagkondena nitong ating Pinay na doktora, ginawaran siya ng pagkilala dahil ginawan tuloy ng mukha. So, di ba ang ganda ng Barbie? So, pretty sure, ito yung napakaganda ring Pinay doctor. So, congratulations sa ating kasamang doktora dyan sa Las Vegas, Nevada. Okay, so sa ating pagpapatuloy, ang ating pong ito naman po ang ating weather update. Ayan, at sa ating pong weather update, alam niyo po talagang ngayon kinakailangan nating lalo pa mag-ingat lalo po ngayong tumataas ang bilang ng COVID-19, ingatan natin ang ating sarili at dapat po updated po tayo sa mga balita sa ating panahon, lalo na po kung tayo lalabas ng ating mga tahanan. Bahagyang maulan hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan ang mararanasan sa Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula naman sa timog hanggang sa silangan ang iiran na may banayad hanggang sa katamtamang ngayon alon ng karagatan. Yan po ang ating weather update ngayon pong araw na ito. At sa ano bang sitwasyon ngayon sa labas dahil nandito tayo sa studio, medyo may kainitan naman pero medyo nakulimlim. Tama, magandang panahon, medyo makulimlim. Pero kahapon ang ganda ng paglubog ng sikat ng paglubog ng haring araw. Nakita natin sa may bahagi ng laylay, natanawan natin dito sa ikalimang palapag ng ating studio. Napakaganda ng sikat
paglubog oo. ng haring araw. Napakakulay yung kulay parang sabi nga ni ay tangerine o kulay orange yung kalangitan kahapon. Parang red-orange yung kulay niya. Ganda. Ganito pa naman partner dito sa ating lalawigan. Napakagandang pagmasdan. Kung hindi man, kung maganda ang pagsikat ng araw, ang ganda rin sa may amin sa bayan ng Torio, Santa Cruz. Pag naman sa paglubog ng haring araw, napakaganda naman dito, sisilayan mo yan sa bahagi ng Mugpog, Buwak, at sa bahagi ng Gasan. Yan ang mga, sa amin, sa Torrijos, particular partner, hindi namin nakikita yung paglubog, nasa kabila kayong bahagi. Pero pag halimbawa nakikita namin, pag natanaw kami sa may Mount Malindig, nakikita namin ang orange part, nakikita namin parang kulay kahil, sigurado kami, maganda yung maganda yung paligid, maganda yung panahon dito sa may likod, ibig sabihin sa may Gasan part, sa Mugpog at saka sa Buwak. Yan ang palatandaan namin, partner. Yan. At pero wag din po tayong kasigurado dahil dito nga sa ating weather update merong mga panaka-naka na pag-ulan. Kaya mas maganda kung tayo po ilalabas sa ating mga bahay ay magdala po tayo ng payong o pananggalang para kasi dito po sa ating lalawigan ngayon, minsan maulan sa Santa Cruz, pero dito sa bahagi ng Buwak ay hindi naman, o sa bahagi ng Buena Vista. Kaya paalala pa rin, lagi po tayo magdala ng ating pananggalang sa tuwing tayo po lalabas ng ating mga tahanan. By the way, batiin muna natin ang lahat ng ating mga kababayan na nakatutok at nanonood po ngayon sa ating pong ikalawang sagwada ng ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ito po ang online na TV pa. Yan. Si Bobby Moreno, Roberto Sapungan, sa lahat po nating mga kababayan dyan sa bahagi naman ng Torrijos at sa bahagi ng Santa Cruz, partner, ako ay medyo nalulungkot dahil pinapadalhan ako ng larawan ng aking mga kaibigan at mga kakilala, mga kamag-anak sa bahagi ng Torrijos. Ay napakalungkot ng aming bayan, lalo na daw sa bahagi ng Santa Cruz dahil talagang medyo nakaka-alarma din itong mga nangyayaring itong mga nangyayaring sitwasyon dito sa ating lalawigan bunsod ng COVID-19 pandemic. Alam mo naman natin na may ilang mga barangay o parang siguro ay humigit 5 barangay ang isinailalim na sa Enhanced Community Quarantine dyan po sa bahagi ng bayan ng Santa Cruz, samantalang may ilan-ilan din po sa bahagi ng bayan ng Torrijos. I understand yung bahagi ng Milaor, yung bahagi ng San Macario, I understand, isinailalim na rin sa Enhanced Community Quarantine dyan sa bayan ng Torrijos dahil nga ni po sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, gayon din po sa pagkakaroon naman ng kaso ng Delta variant dito po sa mahal nating probinsya. So parang sabi nga namin kanina, partner, sana naman tuluyan ng mawala. Dahil alam mo, partner, nakita natin yung isa sa mga post ng isa sa opisyal dito sa ating lalawigan at kinumpirma rin niya sa pamamagitan ng isang post na walang supply, di umano, kulang na yung supply ng oxygen dyan sa Santa Cruz District Hospital. Pero kinumpirma naman natin para sa kabatiran ng ating mga kababayan, meron po at tuloy-tuloy naman na po yung pagdating ng mga oxygen, ng medical oxygen dito po sa ating probinsya. So yan naman po ay maliwanag na sabi nga ni po ay tinugunan ng atin pong gobernador at ng atin pong congressman na hindi tayo pababayaan when it comes sa mga supply po ng oxygen. At meron na mga dumating, partner, kahapon na mga gamit kaparehas po ng mga PPEs at mga oxygen din, medical oxygen. At kinumpirma din po ni Dr. Manuel Saratan na natugunan na yung pangangailangan ng oxygen dito po sa ating probinsya. So, tayo po ay nananawagan dahil meron ding inilunsad na parang inisyatiba ang Chinese group at ang Rotary Club of Marinduque, gayon din po PCCI. Ang PCCI, kung saan ay maaari po kayo mag-donate ng inyo pong mga kaunting o ng inyo pong mga biyaya para po sa kanila. Yun naman po ay gagamitin sa pagbili noong mga PPEs at pandagdag din pong tulong sa ating mga medical frontliners. At sa lahat po ng ating mga medical frontliners, gayon din po sa Marinduque Civil Society,
itong pangalan, Medical Society, Marinduque Medical Society, ito po yung mga binubuo ng mga doktor, naglabas na rin po sila noong tinatawag naman nila na teleconsultation. Libreng konsulta po ito para sa ating mga kababayan. Pero alam mo, partner, nalulungkot ako dahil isa sa mga kaibigan natin, si Ate Mayet, sa bayan ng Torrijos, ito ay pamangkin ito ni Dr. Yusel ng Torrijos District Hospital. Nabalitaan natin kahapon na nagtungo nga sila dyan sa kabila para dalhin na si Ate Mayet. Pero kanina ay nakita natin yung post ng isa nating kaibigan, pumanaw at nagpaalam na. So kami po ay nakikiramay dyan sa mga kamag-anak na ulila at naiwang mga kapamilya ni Ate Mayet, kina Ate Lisa, kina Bray, kina Kuya Toper. Nako, talaga naman ang COVID talaga po ay sobrang hindi natin alam kung kailan tatama sa atin. Kaya naman tayo po, ang lahat po ay ating patuloy na pinakikiusapan na kung wala pa po kayong bakuna, meron pong bakuna bukas dyan po sa Covered Court Plaza ng Buwak. Magtungo po kayo doon at magpabakuna na po kayo, mga kababayan. At tapos yung palagi pong pagsunod sa minimum health protocols, kagaya po ng pagsusuot ng face shield at face mask sa tuwing kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan, kung pupunta po sa mga establishmento na maraming mga tao, gayon din pong paghugas ng kamay at pag-sanitize po ng inyong mga kamay at pagpapairal ng physical distancing. Yan po ang lagi at paulit-ulit na namin na sinasabi sa inyo, at iwasan na po sana yung mass gathering o yung mga birthdayhan, yun pong iba sa interior, dyan po talaga nagkakaroon ng maraming kaso sa mga tahanan. Kaya naman tayo po ay patuloy na nakikiusap, sana po ay matuldo ka na at sana po hindi na dumami pa yung bilang na naitatala po ng Provincial Health Office, partner. Ayan, at sa kabatiran din po ng ating mga kababayan, lalo na po sa bayan po ng Buwak, ngayon po ay nang mahagi na ang pamahalaang bayan. Ito pong home quarantine pass, oo. So maganda po 'yan dahil kung sa ganun po medyo malilimitahan yung pong bilang ng mga kababayan natin na lumalabas kung hindi naman importante. At isa sa bawat pamilya ang napayagan yata, And sana sa ibang mga bayan sundan na rin 'yan para mas kumbaga po ay hindi na tumaas pa yung bilang ito pong kaso nga ng COVID-19 dahil hindi po lagi namang mababantayan ng ating kinaukulan yung ating mga kababayan, lalo na po doon sa pagitipon-tipon, malaking pagitipon, lalo na po doon sa mga okasyon na isinasagawa ng ilan nating mga kababayan. At ganun din, tayo po nagpapaabot din ng taus-pusong pakikiramay doon sa mga naulila ng ilan sa ating mga kababayan, sa nabanggit nga natin kanina na 57 na nasawi, na binawian po ng buhay. Tayo po itaus-puso na nagpapaabot ng ating pong pakikiramay at dasal natin na patuloy na yung kailang mamahal sa buhay ay matanggap, maluwag sa kailang kalooban itong nangyaring ito. Although talagang medyo mabigat sa kalooban, pero higit sa lahat isama natin sa dasal na tumaas ang moral nitong ating mga kababayan. Especially yun din ating mga frontliners na talagang napakabigat din ng kailang mga pas-anin ngayon, lalo na doon sa kailang trabaho, at syempre may mga kanya-kanyang pamilya din yan. Kapag naka-duty yung mga yan ay talagang hindi sila makakasama ng kailang mga mahal sa buhay. Kaya saludo po tayo sa ating mga frontliners. At the same time, kabayan, at sa ating sa mga tagapanood, lagi nating ipinapaalala na kung kayo po ay mayroong nararamdaman na sa tingin po ninyo ay sign po yan ng COVID, wag po kayong matakot na makipag-alam sa ating mga opisyales dahil mas mahirap po pagka malala na yung ating pong karamdaman. Wag po tayong matakot dahil kung tayo po ay matatakot na makipag-ugnayan doon sa ating mga kinauukulan ay baka mas malala po. May mga pasyente na nakarating po sa atin na talagang niras po sila talagang hindi na rin po umabot ng buhay dahil nga po dito sa malala na yung kailang COVID-19. At the same time, nagpapaabot din ako ng pakikiramay, partner. May mga loved ones ako sa ibang probinsya, like sa Quezon at sa Bicol. Tatlo sa aking kamag-anak, nakikiramay ako sa Balmes, de Guzman at saka sa Cabral family
sa pagyao din po ng ilan sa aking mahal sa buhay dahil po sa COVID-19. Gayun din ang ating pakikiramay kay sa pamilya, of course, ng ating kasama sa hanap buhay, si DJ San, kung saan ay pumanaw ho kamakailan yung kanyang stepfather. At gayon din mga kababayan, lagi po namin itong pinapaalaala dahil ito po yung isa sa mga pangunahing sabi nga na problema na kinakaharap po ng ating ospital. Ito po ay maliwanag din na nangyayari. Marami po sa ating mga kababayan ang napunta laang sa ospital kapag sila po ay nasa critical ng kondisyon. Pagkatapos ay wala na pong magagawa ang ating mga doktor sapagkat malala na po ang kanilang mga problema. Now, pag dinala po sa ospital, lagi pong sinisisi ang ating ospital. Hindi naman po kinakampihan po natin ang ating pong mga nandiyan, of course, ang ating mga medical frontliners. Subalit, kailangan po lagi nating iisipin. Karamihan po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasa naninirahan sa liblib o sa mga interior na mga barangay, natatakot po sila na pumunta sa ating pong mga pagamutan. At kung kailan pong talagang malala na, ay saka lamang nila dadalhin sa mga pagamutan ang kanila pong mga mahal sa buhay na nagre-resulta para tuluyan minsan na pumanaw o mawala ang isa sa kanilang mga mahal sa buhay. Hanggat maaari po mga kababayan, sana ay regular po ang ating check-up. Para naman po, meron po kayong tinatawag na medical history na pwedeng pagbasehan ng ating mga manggagamot na titingin sa ating mga mahal sa buhay. Dahil minsan po talaga kapag dinala po at nasa critical ng kondisyon, wala na po talagang magawa. Dasal na laang po talaga ang minsan ay magagawa para pumaligtas ang mga mahal natin sa buhay. In fairness naman po sa ating mga doktor na nandyan po sa ating Marinduque Provincial Hospital, lahat naman po ay ginagawa naman ng paraan. Sino baga naman ang isang doktor na makita na ang kanyang pasyente ay mawala sa kanyang mga palad at sa kanyang pangangasiwa. Masakit po yan sa kanilang loob. Marami po akong mga kaibigan, may mga kamag-anak din po ako ng mga doktor. At yan ay nadadala nila, partner, yung makita nila na mawala ang stress din sa kanila. Kaya naman, ang magagawa lang po natin sa kanila, para sa kanila. O edi magpa-regular check-up po kayo. May mga libreng teleconsultation po na binibigay ang Marinduque Medical Society. Yun po ay inyong i-avail. Pangalawa, bagamat meron pong mga kakulangan minsan talaga. Dahil talagang nalulungkot din ako, partner, dahil sa Marinduque Provincial Hospital natin, ngayon ko lang din nalaman ito kay Dr. Manuel Saratan na wala pala tayo ditong ICU o Intensive Care Unit room o area o facility na dapat ay kompleto sana yung mga gamit para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng atensyong medikal. Ang meron lang pala tayo dito ay yung ordinary ward dahil as of this moment ang level natin ay infirmary pa lamang So ibig sabihin yung mga pangkaraniwan na mga operasyon lamang ang pwedeng gawin. So yung mga maliban po doon hindi na kayang gawin. Kaya bagamat hindi ako eksperto diyan at hayaan niyo po at kakapanayamin natin bukas pala sa ating programang Press B with Love. Ang atin pong makakapiling ay si Dr. Rachel Garcia, ang Pidoho, ang ating Provincial Department of Health Officer dito po sa ating lalawigan. At the same time, tatanong po natin kay Dr. Caballes at sa ilang mga eksperto kung ano ba talaga, ano yung mga hindi nagagawa dito sa ating probinsya. Gayunpaman, paulit-ulit pong ginagawa niyan ng solusyon ng ating pamahalaan. Ang talagang medyo clamor lang na ating mga kababayan ay napakatagal ng panahon daw, partner. Pero bakit at ganun pa rin ang sitwasyon ng ating provincial hospital? Huwag niyo pong isisi sa ating mga doktor dahil sila po ay nagampan ng kanila pong mga tungkulin at responsibilidad para mabigyan po tayo ng magandang kalusugan. Dangan lamang po talaga at may mga tinatawag na mga dependencies. Minsan, kagaya po noong ating partner dyan, no ating molecular laboratory na sana ay pang check para sa mga RT-PCR
testing, pero I understand hanggang ngayon parang hindi pa yan fully operational. So may mga naipaliwanag naman ni Gob na may mga dependencies o may mga kailangang requirements para mula naman na manggagaling naman sa DOH. Pero at the end of the day, sana po ay magawa ng paraan dahil lahat naman ng puyaan kung talagang paulit-ulit na ipa-follow up, siguro naman ay mag-asawa ng mga yan at tuluyan ng maibigay dito yung mga dapat at nararapat na mga resources at mga kagamitan para maging fully operational na nga ni po yung molecular laboratory facility na yan. So yun ho ang ilan lamang sa mga karaniwang sitwasyon. Sabi ko nga ni partner, parang napaka-challenging din pala nung ating trabaho dahil parang na-adapt natin yung problema ng ating lalawigan. Gayunpaman, tumutok po kayo dito po sa ating mga programa para naman po maipaliwanag ninyo at malaman din po ninyo, magkaroon po kayo ng sapat na kaalaman, masagot po yung ilan sa inyong mga katanungan, ipadala nyo po yan sa atin pong comment section box. Maaari din naman po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa 0923-729-9113 para naman po maitanong po natin yan sa mga tamang individual o mga proper agency. Ayan, at siguro ay maitanong din natin sa ating kinaukulan, sa ating gobernador, sa ating mga doktor, bakit nga ba limitado yung budget na ibababa dito sa ating probinsya? Apektado ba yan dahil tayo ay third class province? Ano po? Siguro yun ang mga susunod na ibibigay nating detalye doon sa mga interview na gagawin ng ating pong programa. Opo. So, pagbati muna kay kabayang Nanette Lolong Bridge Glund. Shout out po, sana iwag po munang umulan ng malakas dahil may napakalaking kahoy ang natumba at nakabalandra po dyan sa ilayan ng ilog ng Dawis. Delikado po pag bumaba at sana po ay magawan na agad ito na aksyon na maalis watching from Sweden. God bless and stay safe as always. Panawagan po saan ba, sino ba nakakasakop dyan sa Barangay Dawis? MDRRMO ng Bayan ng Gasan. Meron daw pong nakabalandra na malaking kahoy at natumba dyan sa ilayan ng ilog ng Dawis. Napakadelikado daw po niyan pag bumaha. Kaya sana ay magawa na ng paraan unahin natin ang mga barangay tanod, mga barangay tanod, mga barangay official sa barangay Dawis. Magtulong-tulong po kayo. Alam mo minsan, partner, kailangan ding mag-invest ang barangay sa yung mga normal na mga ekwipo baga para yung mga ganyang mga halimbawa problema mabilis ding maayos. Hindi ka agad laging kukuha ng tulong sa munisipyo o sa probinsya. So dapat may immediate interaction at may immediate action din dapat ang mga barangay. Hindi yung terminal lang agad atawag ay sa mayor, actionan nyo po muna. Pag hindi kaya, tumawag sa MDRRMO, tumawag sa police, tumawag sa mayor, o tumawag sa probinsya, o tumawag sa munisipyo. Okay? Batiin din natin, kabayan, si Annalisa Makunat. Ingat po kayong lahat, mga kababayan, and pray always and follow the health protocol. Sabi naman ni Sheila, kanya ko. Magandang hapon po, pa-shoutout po sa mga taga Dolores. Ingat po kayo at magdasal palagi. Keep safe everyone. Rodrigo Soliag, sa publicity lamang po, kunwari ay naawa sila sa pasyente. Pero kung totoo ay wala po silang pakialam kung mamatay ang pasyente. Lalo na kung lalo na kung wala pong kwarta. Yan. Nirerespeto natin ang iyong komento, kabayang Rodrigo Soliag. In fairness naman talaga sa ating mga kababayan, sa mga doktor naman, alam mo, binibigay natin talaga ang ating pasasalamat at pagpupugay at pagpupuri sa ating mga doktor, dahil sila naman ay patuloy na ginagawa ang kanilang makakaya despite of the limited resources na meron sila. Talagang pinipilit ho nila na magampanan ang kanilang mga tungkulin. Ayan, at partner, may nakausap akong isang doktor diyan, hindi taga rito sa atin. Talagang hindi na siya nakakauwi sa kanyang loved ones sa ibang lugar, para lamang maserbisyuhan itong ating lalawigin. Kaya siguro kung may mga komento po kayo, yun po inirerespeto namin, pero siguro sa kabilang anggulo naman, tingnan natin yung totoong nararanasan din ng ating mga doktor, na ilang mga doktor na nagdatyaga dito sa ating pong lalawigan. Alam mo, partner, wag na nating itago pa. Si Dr. Manuel Saratan, ang akin pong pagpupugay dyan sa ating
chief ng Marinduque Provincial Hospital, halos isalba niya ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao para lamang sa ating mahal na lalawigan. Alam mo, partner, ito kung hindi nyo matatanong na ating mga kababayan, yan po ay nagpositibo sa COVID-19. Ano po? Sa kasagsagan po ng kanyang paglilingkod sa ating mga kababayan. At apart from that, may iba pa pong mga komplikasyon na nangyari sa kanya. But despite of those things, ano na nangyari po sa kanya, nung nakabalik po siya, nung naging okay na po yung kanyang kondisyon, ay bumalik po para patuloy na maglingkod at patuloy na paglingkuran ng ating mga mahal na kababayan. So, special shout out kay Dr. Manuel Saratan. Maraming salamat po, Dr. Saratan, sa pagbibigay ng iyong, sabi nga ni, ay mahalagang propesyon para sa Marinduque. God bless po sa inyo. At ayan, thank you partner. At siguro dito tayo ngayon sa pagkaing pangkaluluwa. Sabi dito po sa Filipos, Kabanata 4, mga talata 6. Ito po ang ating iiwan na isang sabi nga ni ay pagkaing pangkaluluwa. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Napakaganda po nito. Sa pamamagitan po ng panalangin na may pasasalamat. Hindi po yung panalangin na may paghingi. Panalangin na palaging mahingi, partner. Panalangin na palaging may sumbat. Bakit ganito? Bakit Panginoon? Bakit ako yung nakakaranas ng ganitong sitwasyon? Panalangin po, sabi po sa Filipos, sana ay panalangin na may pasasalamat at lakipan po ng panalangin na may napuno ng pananampalataya at pagpupuri sa Diyos. Ako po si Romeo Mataak Jr. mula po sa Philippine Information Agency at ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ito po ang online na TV pa.